Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlawng Lunes. Patay nang nakaplagan sulod sa iyang kwarto ang igagaw ni Councilor Melchor Kitain. Wala pa nasayran kung unsa ang hinungdan sa kamatayon niini. Ani ang report ni Vina Araneta. Nagpakidabang sa mga pulis ang mga opisyal sa Barangay 7-A Davao City kagahapon. Human may reklamo ang mga residente sa Las Limosa Alley, Lopez Haines Street sa pag-alingasaw og baho gikan sa balay ni Noel Kitain. Sumara sa mga silingan, maglima na kaadlaw nga wala nila nakitaan si Noel. Ang isa sa mga barangay police nag-alarm sila na doon na nangamoy sa maong balay. Motong nanawag ko sa mga hintungdan, ilahan na po ng gikuanan. Ang nakuanan nila is upat na kaadlaw. Upat na kaadlaw na wala siya nakita, upat na kaadlaw na wala ni gawas. Wala pa sudla ang media. Dihang may gawas sa mga pulis. Gidayungan ang patayng lawas ni Noel. Sumara sa barangay pulis nga si Cornelio. Nagkadugo na nga naghigda sa salug si Noel. Dihang ilang giablihan ang kwarto ni ini. Wala kay group ni mang kandado, na kandado sa sulod, na kandado sa diri gawas. Among gitanggal. Ya na may pulis, ya pagtanaw ng kwarto riyo. Patay na sa sulod. Si Noel, igagaw ni Davao City 1st District Councilor Melchor Kitain. Ipa-autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayra ng gikamatay ni ini. Vina Araneta, ABS-CBN News. Gilubong na kagahapon sa Davao Memorial Park ang usa sa tulo ka mga gituhuang kidnappers nga namatay sa shootout sa Davao City niadtong Hulyo 11. Ang suspect na ilhang si Daryl Mortejo, taga Coronadal South, Cotabato, nga giingong sakop sa Philippine Army. Wala na gipakuhaan sa pamilya Mortejo ang lubong ni Daryl. Gihaya kini sulod sa upat ka adlaw ug dalindayong gilubong. Wala gihapon na ilhan ang usa pa ka namatay nga nagpabilin sa Anghel Funeral Homes ug ang usa nga naa pa sa morgue sa SPMC. Nagihapon sa kamot sa QCPD ang usa ka miyembro sa Kidnap for Ransom Group nga si Ramil Macamay. Nakuhaan sa usa ka patroller ang lalaking gipusil patay sa Topaz Street, Barangay 74-A, Davao City niadtong Biyernes sa hapon. Sa picture nga kuha sa flying squad, makita nga nangayo pa og tabang ang kaubanan sa biktima nga nailhang si Arnel Manog alias Jaguar, 33 anyos, aron masalbar ang biktima apan namatay kini. Kalit giduol sa mga armadong nakamotor ang biktima og gipusil. Ginaimbestigahan pa sa pulis ang motibo sa pagpatay. The safest stem cell therapy. Nanawag og pulis ang mga residente kilid sa MacArthur Highway, Davao City, Biyernes sa gabi, human nakit-an kining usa ka lalaki nga nakahubo na og naghigda kilid sa kalsada. Dihang kipukaw sa mga pulis dali kining nibangon og gisulob ang pantalon og brief. Nasayrang hubog di ay kini. Gihatod na lang sa mga pulis sa iyang balay sa Arroyo Compound sa Matina, Davao City aron makapahulay og tarong. May resulta og dugang traffic sa highway sa Bunawan, Davao City human natumba tunga sa kalsada ang 10-wheeler truck nga kargado og ginabas nga mga kahoy Biyernes sa gabi. Gikan sa Davao del Norte ang truck nga mag-deliver unta sa karga niining mga kahoy sa Davao City apan tungod sa kabugat sa karga niini hinay-hinay kining nitakilid ug natumba. Duha ka mga helper sa truck ang nangapiang samtang nabunog sab ang driver niini. Giangkon sa driver, overloaded ang truck, hinungdang sa aksidente. Giinugarahan ni Senator Chofisto Gingona III ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang bagong station sa Kalinan Police niadtong Biyernes. Gipondohan kini og 2.5 million pesos nga gisugdan og tukod ang duha ka andanang gambalay niadtong December 16, 2012 ug nahuman niadtong Abril 14. Gipahimangnuan ni Mayor Rodrigo Duterte ang mga pulis nga mas magpugi pa sa trabaho ug mamahimong ehemplo sa komunidad. Of the community with a mission
and vision to serve and protect. From now on, in the succeeding years to come. Thank you. Alam mo, by and large, fundamentally, wala tayong problema talaga sa police. Except for a few, which is true in the civilian government, which is true in the military, which is true in the police. And also, a truism in the media of the Republic of the Philippines. Kanang gikonsulto ni Mayor, they are already ex-policemen. Okay. Oh, pero malagi ang tanaw sa publiko, police gihapon sila, tungod kay dati silang police. Pero natanggal na sa serbisyo and beyond my control na. Mga kapamilya, ato sang sayro ng mga isyu o komentaryo diha sa DXAB 1296, kauban si Alan Nabais. Banan sa komentaryo. Good morning, Hernel. Good morning sa to mga suking ating paminaw og dati panubay diya sa Maing Buntag, Mindanao. Pipila ka mga isgutan atong itagan pagtagad diri sa programang Banat sa DXAB. Ato lang tagaan og pagtagad tong mga gilagmayng komento niadtong nianhi dinhi ang kidnap for ransom group, no. Ato lang tagaan og komendasyon to mga miyembro sa SWAT team sa Davao City Police Office sa IDMB og mismo sa to ang City Director si Colonel Bato de la Rosa. Lamang diti mawala gyud ang nahimong viral sa internet lamang gihapon karon ang nahitabo katungod atong giingon og gitiwasan kuno matud pa sa kining miyembro sa PNP ang katong buhi pa kuno nga miyembro sa kidnap for ransom group. Well, daghang mga version ang gawas karon pero atong gikasulti dinhi kung ikaw kuno matud pa naa sa situation, kung ikaw ang naa didto siyempre naman, ang imong unahuna naa diha sa mga kriminal eh. Ato nakita dito, instinct to sa ato ang pulis nga iyaha katong reaction eh. Alang na magpauna ang atong mga nasa otoridad. Diha nga bahin magkaingon ta nga full operation to, nya tapos dili magkumpiyansa kaysa naman ang atong mga otoridad maoy mabutang sa risgo. Lamang ang ato ang taga Commission on Human Rights si Rosales ni Karinga may kalabutan ini. Well, katungod man na niya nga mo pa imbestiga pero lamang unta kamo mga taga CHR dili unta ta dapat judgmental sa usa ka video lamang. Dapat ang pinakauna ninyong gilitok didto muingon mo og ato ning paimbestigahan para makuha nato ang real score ug nganong gipusil patay ito. Kay kung si Ita Rosales gipatungan paniglamok diha siyang aping instinct sa mga nagagitabay sagpaon gyud ni. Muna nga kadto makita nato nga instinct to eh. Di alang na magpagpaon na ang ato ang mga nasa otoridad. Pero lamang, kung sa isgutan ng extrajudicial killings ng atong syudad, that's another story. Di po nato na ikatolerate. Kaya ang ingon sa atong mayor, tanan nga mga kriminal, hawa mo sa Dakbayan sa Davao, pero naapoy shadowy, diribay nga tipamatay pod, nga mga gun for hires, well, apil ba pod ka, gini, sa naisgutan nga panawagan. Salamat kayo, managlahing reaksyon at talagang pagdagad sa DXAB. Salamat, Hernel Tokmo. Daghang salamat Alan Abais. Mga kapamilya, tangi ang daghan pa mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa Mayong Buntag, Mindanao. Balik din sa Mayong Buntag, Mindanao mga kapamilya. Siyempre, kauban nato ang mga tinunan gikan sa Broken Shire College. Good morning. And syempre na sila special nga bisita kauban sa nato si Paulo Valenciano. Good morning, Pao. Good morning. Pao, anong nagdala sa atin dito sa Davao? I heard meron kang concert. In-invite po ako dito ng Broken Shire College for their 59th founding anniversary. So, meron po kaming show mamaya and it's at 5 p.m. doon na mismo sa college nila. Anong ma-expect natin mamaya sa concert mo, Pao? Kasama ko ang aking guitarista from my band, si Shaw from Salamin, and a lot of our fans, sanay sila sa bigating tugtugan, pero mamaya iba naman yung gagawin namin, medyo mas acoustic ng konti. Okay. Open ba ito sa ating mga taga Davao or sa mga students lang ng Broken Shire? Open ba ito? Yes, open for all students, and this is the project of the BCSOC Council, the Supreme Student Council of Broken Shire, and the tickets are still available at school, and welcome po ang lahat ng mga students and Dakbayan sa Davao. Alright, Pao, kindly invite them para mamaya.
Yes, I'd like to invite everyone to come over to Broken Shire College mamaya ng 5 p.m. Meron po kaming show para sa inyong lahat, and like she said, tickets are still available, so please, sana magkita-kita tayo doon. And thank you very much. Thank you so much. pagbisita. Thank you so much. And bubalik pa ang Maing Buntag Mindanao.